So ayan po, welcome po ulit sa 11,000 participants. Ayan, welcome po ulit sa 11 participants po natin na umattend ng Pisomatic Token. So by the way, my name is Chris Pulimpoco and itong Zoom presentation po natin ngayon, kusang loob lang po natin na mag-present para ma-educate po yung mga members po natin or yung mga gustong sumali. So welcome po ulit sa Pisomatic Token at pag-aaralan natin kung paano yung kitaan at paano nabubuhay itong si Pisomatic Token. Okay? So, si Pisomatic Token ay isang decentralized platform. So, gumagamit po siya ng cryptocurrency. Okay? So, alam naman natin, ibang tao talaga, kahit ako dati is negative ako sa cryptocurrency. Pero nung naaral ko si crypto, and kumita tayo sa crypto din way back 2020, ay pinokosan ko siya. Okay? So dito sa crypto or sa mga decentralized platform na lumalabas, ang pinaka-importante po talaga na gagawin natin dyan is aralin. Okay? Before sumali or before maglabas ng pera. Kasi mahirap naman yan. Buti sana kung pinamimigay lang yung pera. Pero pinaghihirapan natin yan eh. Tapos sasali tayo sa platform tapos mawawala lang. So pinakaunang reminder is before kayo sumali sa mga ganitong platform is aralin po muna. Kapag nakita nyo na goods and okay naman siya, then doon na kayo mag-take action. Okay? So si Pisomatic po ay binubuo lang naman ng 5 na pagkakakitaan, pero dalawang entry lang. So yung sinasabi kong entry, dalawang labas ng pera. Okay? Pero meron siyang 5 na pinagkakakitaan. Pwede tayong kumita through membership. Membership yun ni level, staking, matrix, X3, X6, at saka unilevel ng staking. So, ito yung malupit eh. Kasi hindi siya separate. Sa ibang platform na napansin ko, iba yung bayad sa Matrix, iba yung bayad sa membership. Maraming mga platform na ganyan, iba sa staking. Pero dito, through membership, bayad na agad yung Matrix Extreme at saka X6. Yun yung first entry. Yung second entry naman natin is nakadepende kung magkano yung ilalagay nyo, which is yung staking. Okay? Sa ibang staking, may limit kung magkano lang yung pwedeng ilagay. Pero dito sa atin, may minimum limit. Iba yung maximum limit at saka minimum limit. Okay, pag sinabi nating minimum limit, pwede tayong mag-stake ah, mas mataas dun sa minimum. So wala siyang maximum limit talaga kung tutuusin. Okay, proceed tayo. So si Pisomatic token, okay, ito yung ginagamit na crypto dito sa platform ni Pisomatic. Okay? May total supply na 21 million. At merong value na ang 1 PMT is equivalent to 0.017208 USD. Pero hindi natin to pwedeng i-disclose sa ganitong price kasi alam naman natin sa cryptocurrency, minsan tumataas yung value niya, minsan bumababa. Pero ito si Pisomatic token, makonsider ko po siya na nasa mid siya ng stablecoin at saka ng volatile coin. Okay? So, pag sinabi nating stablecoin, yun po yung katulad ni USDT, ano pa ba yung nandyan na mga crypto na minsan lang tumaas, minsan lang bumaba. Okay? So, yung volatile coin naman po is katulad ni Bitcoin na maya-maya lang, ilang minuto lang tumataas. Si Polygon, ilang minuto lang tataas. Meron din na may time na isang minuto lang bababa yung presyo niya. So ganun, dalawang type ng cryptocurrency, volatile at saka yung stablecoin. Okay? As of now, fokusan natin si Pisomatic token. Sabi ko nga kanina, 21 million total supply pero maliit lang talaga tong total supply niya. So possible siya tumaas. At ang value niya po ngayon is nasa 1 peso kada isa. Okay? Ito yung token contract address. ACE7 yung last digit ng contract address ng token. And then, na-launch yung token na Pisomatic noong February 18, 2025. So, hindi pa tayo nag 1 month. Okay, hindi pa tayo nag 3 weeks. Bagong-bago pa lang po talaga siya. At ang platform naman, itong platform na dinidiscuss natin ngayon or na-explain ay nag-start noong February 20. Okay? Napakabilis. 2 days lang nilaunch yung token, may sariling value. Then after 2 days, nilaunch naman yung platform. Okay? Ito yung isang ecosystem ni Pisomatic, yung platform po na ginagamit natin. Okay?
So, kung tutuusin, February 20, bakit nauna tayo? So, sabi ko nga kanina, ako yung pinaka parang grand upline na din sa team natin kasi tayo yung nauna. Nung na-launch yung platform, sakto-sakto, isa ako sa mga nabigyan ng link, first link, or sabihin na lang natin na sa second level ako sa pinakamataas. Okay, kaya ko siya in workout din kasi nakita ko yung kagandahan ng platform. Okay? Kung tutuusin, February 20 ngayon, February 20 siya ni-launch, then ngayon is March 8, no? So March 8 plus 8, 16. So nasa 16 days pa lang tong platform na to. Okay, so bagong-bago pa lang po talaga. And as of now, pakita ko lang din po kung ilan na yung total holders niya. Okay, as of now, date March 8, 2025, ang total po na holder is nasa 84. 84 ka tao or 84 ka wallet address. Okay? So, yung iba dyan, naka-multiple account siguro yan, kaya lumaki ng ganyan. Not bad. Not bad sa 16 days, 84 na yung sumali or nag-join sa Pisomatic. Okay? Sa totoo lang, malaking ano na yun eh, malaking tawag dyan, advantage or pagsasali tayo sa mga ganitong platform, makikita nyo talaga na ah, kumikita talaga yung platform na to. Okay? And sa pag-start naman po kay Pisomatic, mabilis lang naman kasi meron na po itong internal exchanger sa dashboard natin. Okay? So, before tayo makapag-start sa mga bago po na naka-attend dito at bago pa lang sa cryptocurrency, bago tayo makasali kay Pisomatic platform, kailangan po muna natin mag-download ng crypto wallet. So marami naman pong crypto wallet na pwedeng i-download, pero I highly recommend talaga yung token packet kapag gumamit kayo ng cellphone. And then Trust Wallet naman or token packet pag gagamit kayo ng computer. So sa akin, yung iba gumagamit ng SafePal, Trust Wallet, goods lang po yan. Basta meron pong web browser yung ano na yon yung crypto wallet na yon. So, goods na goods po siya gamitin. Pero ako, kasi ito yung parang nakasanayan ko. So, yun na lang din yung ah nire-recommend ko. Okay? And then, kapag bibili naman po tayo ng cryptocurrencies, any cryptocurrencies, pwede tayong bumili through GCash, Coins.ph, Abra, at saka Binance. So, sa mga bago pa lang sa cryptocurrency tapos yung mindset nila, scam yung crypto, hindi po scam ang cryptocurrency. Bakit? Yung GCash, isa din po yan sa mga sikat na wallet, digital wallet dito sa Pinas na ngayon tumatanggap na ng cryptocurrency. So, ibig sabihin, hindi scam si cryptocurrency. Kasi kahit yung GCash, Coins.ph, Abra, tsaka Binance, yung Binance, global yan eh. Yung GCash, sabihin na lang natin yung GCash, tumatanggap na din ng crypto. So, ibig sabihin, good si cryptocurrency, hindi po siya scam. Okay? Mamaya, titignan natin kung ano ba talaga yung scam. So, pag-aralan natin yan. And then, sa mga bago pa lang po dito kay cryptocurrency, ito yung pinaka-important na reminder ko sa inyo. Okay? Before kayo sumali sa mga ganitong platform or bibili kayo ng cryptocurrency. Okay? Every time na mag-open kayo ng crypto wallet, mag-install kayo ng crypto wallet, magbibigay po yan ng seed phrase. Okay? Yung seed phrase, kadalasan po niyan talaga is 12 words. Pero may na-encounter ako 24 words siya. Okay? So ano ba yung pinaka or ano ba yung gaano ba kaimportante yung seed phrase. Okay? Yung seed phrase lang naman po is yan yung pinaka-crucial elements sa crypto wallet or sa crypto world. Okay? Pag nandito kayo sa cryptocurrency. Bakit? Yung seed phrase po, yan po yung master key, okay, ng wallet ninyo. So, ibig sabihin, pag may seed phrase na nakuha kayo sa wallet ninyo, huwag nyong ipamigay. Itago nyo yan, i-back up nyo, isulat nyo kung maaari. Kasi pag nakasulat, mas maganda pag nakasulat talaga. Kapag na-delete nyo yung crypto wallet ninyo, pwede nyo pa siyang ma-recover sa ibang cellphone. O di kaya sabihin na lang natin, nasira yung cellphone nyo, nahulog. Yung crypto wallet ninyo may laman, may malaking amount doon sa crypto wallet ninyo.
Pero dahil na-back up niyo yung seed phrase, walang problema kasi pwede niyong ma-open yan sa ibang cellphone or kahit anong computer pwede din po. Okay? Isang pinaka-importanting reminder din na diyan nag-i-start ang scam. Okay? Sa sa seed phrase talaga kasi ah, pag nakuha ng ibang tao yung seed phrase mo, pwede na nilang ma-open yung wallet mo at pwede na nilang malimas lahat ng laman ng wallet mo. Kaya sa pinakaunang topic natin ngayon, ingatan natin yung seed phrase natin kasi diyan lahat nag-start ang scam talaga. Okay? So, yan. Pangalawa is pag kinonect ninyo yung wallet ninyo sa mga platform na untrusted na site or untrusted na platform. So, dyan din nagkakaroon ng scam, nagkakawalaan ng laman ng wallet ninyo. Okay? Pero ito, sabi ko nga, huwag nyong ipamigay yung seed phrase ninyo. Okay, kahit sa pinaka-close na kaibigan nyo, wag. Sa inyo lang dapat yan. Privacy nyo yan. At saka pera nyo yung nasa wallet na yan. So, wag nyong ipamimigay. Inyong-inyo lang yan. Okay? Important reminder, pag merong sa group chat, magkaroon ng, baka may pasukin tayo ng scammer dyan, hingiin yung seed phrase ninyo, magpanggap na ako, hingiin yung seed phrase. Dahil na topic yan natin ngayon, masasabi natin na scammer yon kasi ako mismo, ine-educate ko kayo na wag ibigay yung seed phrase tapos ako mismo hihingi ng seed phrase ninyo. So, scammer yon hindi po ako yon. Okay? So, yan lang yung masasabi ko. So, ingatan natin yung wallet natin. Okay? So, next tayo. Simple lang naman ang Complan ni Pisomatic. Okay? Membership, Unilevel. Okay, meron tayo niyan. Matrix X3, Matrix X6, staking at saka staking Unilevel. Okay? Isa-isahin natin yan i-explain. Okay, proceed tayo. So, paano nga ba makasali kay Pisomatic token at magkano yung pwedeng ilabas na pera? Minimum. Doon lang muna tayo sa minimum para makapag-start lang kayo kay Pisomatic. So, si Pisomatic, ang membership niya po is binubuo ng 12 levels. Pero, before kayo makapag-level up, kailangan po natin unahin yung level 1. So, step by step po tayo. Hindi tayo pwedeng mag-jump into level 3 kung nasa level 1 ka pa lang. Okay, kailangan mong mag-level 2 muna para mabili mo si level 3. Okay? So, ang pinakamura po natin na ilalabas dito is 100 PMT. Pero dahil nasabi ko nga ang 1 PMT is equivalent ni 1 peso, so 100 pesos lang din po yan. So, pwede na tayong mag-start kay Pisomatic Token platform ng 100 pesos. Okay? So, paano nga ba yung distribution niyang 100 pesos? So, pakita ko lang din po. Lahat po ng pre-present ko nasa dashboard po natin yan. Kapag meron na po kayong dashboard kay Pisomatic Token, magkakaroon po kayo ng dashboard at lahat ng tanong ninyo nandoon na. Okay? Lahat po ng pre-present ko ngayon is nakabase dito sa platform mismo ni Pisomatic. So, nandito siya makikita sa FAQ or sa frequently asked question. Okay? So, hintayin lang natin. So, nandito ang contract address ni Pisomatic, paano ka bumili, or saan ka pwedeng bumili ng PMT, total supply, magkano yung PMT, at ang market cap niya po. Okay? Yung liquidity, magkano yung liquidity ni Pisomatic. And then sa membership, ito na yung sinasabi ko kanina, may 12 levels, and paano yung distribution kapag magbayad ka ng worth 100, yung minimum yung level 1, paano yung distribution niyan. So, i-open natin to. So, ang distribution niyan, so pag nagbayad ka ng membership, level 1, ang nangyayari po dyan, automatic binibili niya na din po si Matrix X3 at saka si Matrix X6. Magkano? 35% nung level 1. From level 1 to 12, 35% napupunta yan sa X3, Matrix at saka sa X6 Matrix, tag 35% sila. Okay? So yung natira na 30%, yung 10% naman po is napupunta sa Unilevel. So meron po tayo ditong additional na pinagkakakitaan, yung Unilevel na umaabot ng 1% up to 10th level. Okay? Explain din po natin yan.
So meron pong napupunta sa staking fund and sa maintenance. Siyempre, gumagamit tayo ng platform, ginagamit natin yung platform nila, dapat kumita din sila. Or merong napupunta sa kanila na share para ayusin yung platform na to kung merong mang bug or may error na mangyari. Okay, sa staking fund naman, may porsyento siya na napupunta sa staking fund. Pero maliit lang yan. Okay, explain din natin yan mamaya. And then sa leaders na 5%, ito yung sinasabi ko sa karamihan. Nabuo tong platform na to dahil meron pong 5 liquidity provider or mga investor na nagpagawa ng platform na to. Okay? So dahil naglabas sila ng pera, syempre dapat kumita din sila doon sa nilabas nilang pera. So yan po yung share nila, 5%, napakalinaw po. Okay, 5% sa leadership. So yan po yung napupunta sa mga investors na nagpagawa ng platform na to. So hindi naman basta-bastang pwedeng magpagawa na lang ng platform na wala kang ilalabas na pera eh. Magpagawa ka ng platform, kahit anong platform, website pa man yan, magbabayad ka po talaga. Okay? So ito yung share ng mga investor na yun, 5%. Okay? So bakit tayo nauna sa platform na to? Isa sa mga investor po dito ay kilala ko. So siya po yung nagbigay sa akin ng link. Okay? So sabi ko nga sa inyo, dikit tayo sa taas. So kung meron mang changes sa platform, updated po tayo niyan. Kaya nasabi ko din na maganda, i-workout ko to kasi nasa taas tayo at saka nakikita or may connection tayo sa mga may-ari or nagpagawa nitong platform na to. Okay? So, yun lang yung masasabi ko na i-workout ko siya kasi nakita ko din naman, inaral ko naman yung platform and goods naman siya. Okay? Mamaya makikita nyo yung kagandahan ng platform. And then sa purchase level information naman po, ito yung nangyayari. Sa level 1 or sa bronze 1, 100 PMT. Pag nag-level 2 ka, bronze 2, 200 naman, babayaran mo is 200. And then habang tumataas, nagta-times 2 po yung binabayaran mo hanggang level 12 or diamond 3. So, ganun lang naman yung distribution niya sa membership. Okay? So, balik tayo sa presentation. So, 35% napupunta sa X3, 35% napupunta sa X6, and na-activate po yung staking platform natin. Okay? So, ibig sabihin, kahit level 1 pa lang kayo, pwede na kayong mag-staking. Okay? So, sa staking naman, ang minimum naman dyan is 100 pesos din. Okay, so sabi ko kanina, dalawang entry, maglalabas ka ng pambayad sa membership at saka hindi ko mako-consider na pambayad sa staking eh. Kasi yung nilalagay mo sa staking, tumutubo yan at saka araw-araw mong nakiklaim yan. Okay, so mas explain pa natin yan further. And then, dito naman tayo sa membership unilevel. So, isa yung pinagkakakitaan natin sa platform na to. So, kung ikaw ay builder, so may dalawang klase lang naman po ng tao, which is yung builder at saka yung investor. Okay? Pero kung builder ka, alam na alam kung matatanggap mo tong unilevel commission na to, na 1%. 1% commission from first level up to 10th level. So, paano gumalaw itong membership unilevel? So, sabihin na lang po natin ikaw tong nasa baba or ikaw yung pinaka-upline tapos nag-invite ka ng isang tao. So doon pa lang sa in-invite mo, aside sa matrix, yung matrix, ibang usapan na naman yon. Sa unilevel lang po tayo sa membership unilevel. So sabihin na lang natin, magpa-member din yung na-invite mo. Naglabas siya ng worth 100 pesos, may makukuha ka po doon na 1%. So 1% ng 100 pesos, so nasa 1 peso yan, matatanggap mo po yan, automatic mapupunta sa dashboard mo. Ito yung kagandahan sa platform natin kasi naka-smart contract na po lahat. Automated na lahat, automatic na lahat. Okay? Wala nang third party na nangyayari. Kapag may invite ka, basta yung link mo, yung sinend mo sa kanila, pag nag-pay in yan or nagbayad, automatic yung commission mo papasok sa dashboard mo and then pwede mo na yan i-withdraw. So, ganun lang siya. Walang limit sa pag-withdraw. Basta may laman yung dashboard ninyo, pwede nyo na yan i-withdraw. Okay? So, hanggang 10th level, so ito yung pinakamaganda. May invite kang isa, tapos yung invite mo, hindi mo alam, leader din pala, nag-invite din, nag-invite, hanggang 10th level, meron ka po niyan nakukuha na 1%. Okay, what if nag-level 2 sila? So, naglabas na sa level 2, mas mataas na yung nilabas na nilang pera, so mas mataas na din po yung 1% noon. Okay? So, explain natin yan. Okay? Pag-isahin natin lahat.
Okay? So sabihin na lang po natin, meron kang builder ka. Okay? Builder ka or leader ka na gumagawa ng community talaga. So sabihin na lang natin, meron kang 10 na na-invite. Okay? Sa 10 na na-invite mo, ikaw mismo na leader, automatic open na yung matrix extra at saka X6 mo, 'di ba? So pag may 10 ka na na-invite, meron kang tagwa 1% diyan sa kanila. Total of 10 PMT or 10 pesos. Okay, dahil 10 or level 1 pa lang yung kinuha nila. Pero sa matrix, dahil ang matrix po is umaabot ng 70%, 35% up to 70%. Okay, so malaki. Malaki po yan. So halos lahat ng napupunta or lahat ng pinipay-in ng member is napupunta lang talaga sa mga uplines or sa taas. Ganon yung nangyayari. Lalo na dito sa matrix na platform. Okay? So sa first level or sa level 1, automatic na open po yung X3 level 1 natin at saka X6 level 1 natin. So paano naman po yung kitaan dyan? So sabihin na lang natin may 10 ka na na-invite, yung first invite mo nagbayad ng 100, automatic po meron kang natatanggap dyan sa Matrix X3 na 35 PMT or 35% nung pinasok niyang pera. So automatic po yan mapupunta sa dashboard mo. Okay, yung 35%. Okay? Sa pangalawang invite mo, same, makakatanggap ka ng 35 PMT. Okay? So sa third invite mo, dahil ang X3 matrix po, ganito magtrabaho yung matrix natin. Kaya tinawag siya na matrix X3 kasi meron siyang pupunuin na 3 or 3 boxes. Pero kikita lang po tayo sa first 2 boxes, itong color green na to. Okay? So, pag may first and second invite ka, papasok po yan, makaka-receive ka sa Matrix X3 ng worth 35%. And then, yung third invite mo, mapupunta po yan sa renewal, okay? Or mapapass up yan sa upline natin. Okay? Pag na-pass up naman po yan, magiging empty ulit po yan. Okay? So, every time na may papasok sa team mo, mamalalagyan po yung boxes na yan. Pero, may rule dito. Okay? May rule siya para maging unlimited yung matrix level 1 mo or para unlimited ka makatanggap ng 35%, kailangan mong mag-level 2. Okay, yun lang naman yung rule niya. So, kung gusto mo namang maging unlimited yung income mo sa level 2, kailangan mong mag-level 3. So, ganun lang siya. Kung gusto mong mas malaki yung kitaan, sa higher level, mas malaki na yung nilalabas mong pera, pero yung kita mo naman is mas malaki din. So, katulad sa level 2, balik tayo. So, katulad na level 2, ang level 2 po is 200 pesos yan. Pero ang 35% po niyan is 70 na, 70 pesos. Okay? So, habang tumataas yung level mo, sa matrix din tumataas yung 35%. So, iba lang po yun sa 1% na yun ni level ha. Iba lang yung sa matrix na kitaan. Okay? So, sa 10 na invite mo, ang total income mo niyan, okay? Ulitin ko. Sa first and second, may matatanggap ka sa matrix, pero sa third invite mo, wala kang makukuha sa matrix X3. Pero, may matatanggap ka naman sa X6 kasi dito na yan papasok. So, paano naman tong matrix X6? So, magkaiba to ni matrix X3 ah. Sa matrix X6 naman, ito yung kagandahan niya. Kasi si X3 matrix, more on invite lang siya sa mga downlines mo. Okay? According sa pag-aaral ko sa platform na to Pero sa Matrix X6, kahit di mo invite, pwedeng pumasok dito sa matrix mo kasi global siya. Okay? Baka hindi mo kilala, nandyan na sa Matrix X6 mo. So ito yung kagandahan. Kahit wala kang invite, pwede kang mapasukan ng tao dito sa X6 matrix mo. Okay? So sa overall, may 10 tayong invite. Sa 10 invite natin, ang overall na income natin, okay, ikaw na apply, level 1 lang din Take note, naglabas ka lang ng 100 pesos or 100 PMT. Hindi ka pa nag-staking dyan, okay? Naglabas ka pa lang ng membership uh, na bayad, which is yung level 1, 100 PMT. Pero pag nakapag-invite ka ng 10 na nag-level 1 lang din, may income ka na po dyan na total, both extra at saka X6 na umaabot ng 420 PMT or 420 pesos plus
10 PMT doon sa uni-level. Okay? 1% kada mag-join. Okay? Sa membership uni-level yan. So, ang overall total na income mo is 430. Okay? Sa 10 na invite mo. Pero take note, level 1 lang yan. Okay? So, hindi ka naman siguro mahihirapan mag-invite tapos maglalabas lang sila ng 100 pesos. Ito yung kagandahan sa platform na to eh. Kasi pwede tayong mag-start ng 100 pesos lang. Okay? Tapos pwede na tayo paulit-ulit kumita dyan. Okay? So, tapos ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon is level 1. Okay? What if mag-level 2, level 3, mas tumataas na po yung income doon. Okay? Mas explain pa po natin yan. Okay, sabihin na lang natin, sa leveling naman to. What if yung isang invite mo, kanina yung pinag-uusapan natin, 10 invite. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung isang invite mo. Okay? Sabihin na lang natin, sa isang invite mo, nag-level 1 siya. So, meron na tayong automatic 1 PMT sa unilevel commission na 1%. Tapos sa Matrix X3, may natatanggap tayo dyan na 35%, which is 35 PMT. Sa Matrix X6 naman, pass up lang po yan. So, wala tayong matatanggap na 35% sa X6 matrix. Okay? So ganyan lang. Paano tayo malalagyan ng tao dito or paano tayo makakapag income sa X6 matrix doon sa pang third invite natin. Pero dito pinag-uusapan natin yung isang invite mo lang na nagle-level up. So sabihin na lang natin yung isang invite mo nag-level 1. So 1 PMT na receive natin plus matrix X3 which is 35. What if yung invite mo na yun nag-level up, nag-level 2 siya. So 200 yung nilabas niya, pinambayad niya sa level 2, automatic kayo na upline may marireceive kayo diyan na 1% nung amount ng level 2 which is 200 PMT or 200 pesos yung nilagay niya, yung papasok naman sa account ninyo is 2 PMT. Okay, 1% ng 200 PMT. Plus, sa matrix naman, ito yung kagandahan kasi level 2 na siya. Pero take note, para ka makareceive ng level 2, kayong mga upline na specific sa mga upline. Para makareceive kayo ng 35% ng level 2 sa Matrix X3, kailangan nyo din mag-level up. Okay, ano yung mangyayari kung ikaw na upline, level 1 ka lang, pero yung downline mo nag-level 2? Ang mangyayari po dyan, makaka-receive ka lang ng 1% unilevel, pero sa matrix, mapapas up po yan sa taas. Dahil hindi mo yan masasalo kasi yung level 2 mo hindi pa open. Okay? So, ganyan lang. Yan lang yung rules ng matrix. Kapag higher na level yung downline mo, hindi mo yan marireceive. Pero yung lower na level niya, marireceive mo yan kung hanggang saan yung level mo. Sabihin na lang natin, ako kasi nasa level 9 na ako. Okay, yung level 9 po is medyo malaki na po yon kasi 25k na yung pagbayad ng level 9. So, malaki na talaga yung nilabas ko dito na pera. Pero, sulit naman yon. Okay? So, kung bibilangin ko, ilang days pa lang, nasa 16 days pa lang tayo, pero halos babawi ko na yon lahat at nakakapag-stake na din ako. So, mamaya ipakita ko yung dashboard ko sa inyo para open lang naman tayo. Okay? So, hindi ko naman din yung pinapasikat kasi ako, naglabas din ako ng pera doon. Okay? Explain natin yan mamaya. Ngayon, example ko na lang yung account ko, level 9 na ako. So, ibig sabihin, every may invite ako na nag-purchase ng level 1, mayroon akong 35% sa Matrix X3. Okay? Tapos may plus 1 PMT pa ako sa Unilevel. What if yung invite ko nag-level 2? So, receive ko yung 70 PMT plus 2 PMT. Okay? Nag-level 3 siya, may marireceive na naman ako dyan na Matrix X3, automatic kasi yan eh, 140 na. Okay? What if yung invite ko, nag-level 9 din. So, lahat to, ipapag-plus lang natin, yan yung total income ko. Okay? Sa pinakamababang level, 35%, 35 PMT pa lang yung nakuha ko. Sa second level, 70 PMT na. Sa third level, 140 PMT na. So, lumalaki siya. Sa level 4, 280. Isang invite lang po yun. Yun yung pinaka malupit. Isang invite mo lang tapos nag-leveling siya, nag-level up siya. So, ikaw, dahil ako, sabihin na lang ako, hanggang level 9 ako. So, lahat ng invite ko na nag-level 9, salong-salo ko yan. Okay?
What if may second invite ako tapos nag-level 9 din? So, ang laki. Laki talaga ng kitaan sa Matrix. Okay? So, although sa first invite ko, wala pa ako sa Matrix X3, what if yung invite ko nag-invite din? Diyan na po mapapasukan ng laman yung X6 Matrix ko. Okay? So, ganun lang siya. Ganun lang siya kabilis. Okay? Habang tumataas yung level mo, tumataas din yung makiklaim mo sa X3 Matrix at saka sa X6 Matrix. Plus, nadadagdagan ka pa ng 1% level. Ito yung pinakamalupit. 1% lang yan, pero hindi mo yan ah, akalain na malaki din pala yung income dyan sa uni-level kahit 1% lang yan. Kasi yan, hanggang 10th level yan. So sabihin na lang natin, yung invite mo, nag-invite din, may 1% kang makukuha doon. Tapos yung invite mo, may 1% ka na naman doon. Hanggang 10th level yan. So, ang ganda ng kitaan. Tapos every mag-level up pa sila, may 1% pa tayong nakukuha doon. Okay? Sabihin na lang natin, level 9 ako. Sa level 9, 224 PMT na yan. Ang laki na yan. Sabihin na lang natin sa mga downlines ko, may mag-level 9 din. So, every mag-level 9 sila, may matatanggap akong 224 PMT. Sa uni-level membership lang po yan. Okay? Wala pa yan sa Matrix. Okay? So, yan yung kagandahan. At ito yung nagandahan talaga ako. Ako, wala akong pakialam sa X3 at saka sa X6 Matrix. Kasi yung X3 at saka X6 Matrix, matagal na yan. Marami nang gumawa niyan. Okay? Pero itong uni-level commission na up to 10th level na 1%, ngayon pa lang yan. Dito ko lang yan nakita kay Pisomatic. Okay? So malaki talaga yung kitaan sa Matrix. At ang kagandahan, bayad na siya pag nag-purchase tayo ng level 1, level 2, bayad na yan yung Matrix level din natin. So, ganun lang kabilis. Then lastly, na pag-uusapan natin ay itong staking. Okay? Sabi ko nga, kapag nag-level 1 na kayo, dalawang klase ng tao, builder at saka investor. So dito sa platform natin, pwede kang maging builder lang, pwede ka din maging investor lang. Pero yung pinakamalupit dito, sabay mong gagawin. Builder ka tapos investor pa. Okay? So ako yun. Okay, builder ako at saka investor din ako. So hindi lang ako nag-focus sa membership, nag-staking din ako. So kumikita ako sa membership, sa Matrix X3, X6, tapos kumikita din ako sa staking. Kagandahan sa staking, nakakonect din po ito sa membership. Okay, kahit level 1 ka lang, pwede ka na mag-staking. Okay, pakita ko sa inyo yung sa staking naman. So ganito naman yung itsura niya sa staking. Okay, yung distribution niya. Kapag sumali tayo sa staking, ito naman yung distribution niya. Okay, wait lang natin. So, ang distribution niya naman, sa total amount na nilagay niyo sa staking, 80% lang po dyan ang pumapasok sa staking platform or sa staking contract. Okay? 80% lang. Yung 10%, ito yung isa din na pinaka nagustuhan ko kasi merong staking uni-level na 1% up to 10th level din po yan. So, napakaganda. Yan yung nagandahan din ako sa platform na to. Meron pa, yung pinakamalupit na kagandahan ng platform na to, sasabihin ko mamaya. So, sa maintenance, 5%. So, syempre, kung sino man yung nag-upgrade ng platform na to, meron din silang share or bayad na nakukuha through this platform. So, sa leadership, yung mga investor na nagpagawa nitong platform, may share din sila doon sa staking. Okay? Ang staking mechanics naman po, kapag level 1 ka sa membership, level 1 ka din sa staking. So, ang staking percentage daily nakabase kung anong level ka na. Sabihin na lang natin level 1 ka. So, ang level 1 po is 1% daily. Okay? Sa total capital na ilalagay mo sa staking sa loob ng 150 days. Okay? Take note, yung 1% mo daily, kasama na po dyan yung capital at saka tubo. Kung kukwentahin natin to, level 1, 150 days, nasa 5 months siya. Okay, sa loob ng 5 months, ang total income or ang total na linis na income sa pinasok mong pera is 50% po. 50% lang siya. Maliit lang talaga. Okay?
Maliit lang siya, pero kung i-compare naman natin siya, kung magse-save tayo sa bangko, mas magaganda 'to. Kasi kung kukuwentahin natin 1% daily sa loob ng, 5 months, so umaabot 'yan ng 10% monthly yung ano, linis mo. Sa kapital mo tumutubo siya ng 10% monthly, okay. So maliit lang siya, pero kung iko-compare natin na magse-savings lang tayo sa bangko, so sa alam naman natin sa bangko, 'pag nag-save tayo, 4% lang 'yan sa loob ng isang taon. Depende kung gaano kalaki yung inaano nila, ino-open na percentage. Pero di natin alam, after 1 year, okay, after 1 year, tumaas na yung mga bilihin. So, yung tubo doon parang wala lang din. Kung ilagay mo naman siya sa staking, at least sure ka na tumutubo siya 10%. Okay, 10% monthly, hindi yearly. So, malaki po talaga siya. Tapos, kung i-compare naman po natin siya sa ibang platform na umaabot ng 2%, ay, sabihin na lang natin 6% daily hanggang 50% daily, papagpiliin ako sa platform na 'to at saka dun sa mas malaki yung daily ano niya, ang daily na tubo. Mas gugustuhin ko pa dito. Kasi ito, mas makatotohanan 'to kaysa doon, okey? Ah, marami na akong nasalihan na malaki yung tubo niya daily, pero hindi siya nagtatagal ng 3 months. Pinaka pinakamatagal ay hindi. Hindi siya naglalas ng 6 months. So, yung pinakamatagal na sinalihan ko, 6 months lang talaga. Yung iba, umaabot lang ng 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months. Pero ito, makikita ko talaga, natatagal po talaga siya. Maliitan lang yung kita, at least sure naman na babalik at babalik yung nilabas nating pera. Okay, so ito na yung sinasabi ko. Sabi ko nga, connected yung leveling mo doon sa membership at saka sa staking. Kasi sabihin na lang natin, nag-level 2 ka. So, ang ma-highlight po dito is level 2. So, sa level 2 naman, kapag nag-stake ka is, tumataas na po yung daily percentage niya. 1.2% na yan sa loob ng 125 days. So, mas umikli yung days niya. Okay. Tumataas yung level mo, tumataas din yung percentage mo daily at bumababa yung duration ng stake mo. Pero ang kagandahan dyan, araw-araw mo po yan marireceive. Pumapatak po yan. Pakita ko mamaya sa inyo. Okay. Dahil ako, nasa level 9 na, so yung level 9 po dito, yun yung naka-highlight. So ibig sabihin, ang minimum staking sa level 9 is 25,600 pesos. Okay, or PMT. Pero yung daily ko dyan is 3.5% na sa loob lang ng 43 days or kulang-kulang 2 months. Okay, so malakihan na dito yung staking, pero malaki na din po yung tubo at mas umiksi yung days niya. Okay, so dito talaga ako nag-stake sa level 9 ko. Okay, kasi 3.5 daily na eh. Laki na niyan. Pero dito sa mas mababa, okay lang din naman yan. Kung goods na kayo sa level 1 tapos mag-staking kayo, goods na kayo sa 1%, goods lang po yan. Okay? Kung gusto niyo mag-level up, advantage niyan, tumataas yung daily percentage niyo sa staking at mas umiikli yung duration ng staking ninyo. Okay? So yan. Higher level is higher daily percentage, then shorter days duration siya. Okay, kung maabutan natin tong level 12. Itong level 12, malaki na din kasi ilalabas dito na pera eh. 200K na, 200K. 204,000 na yung ilalabas na pera dyan. Pero yung daily percentage niya is 5% sa loob lang ng 30 days. Okay, so 30 days lang yung duration niya. So, tignan natin, baka ma-meet natin 'yan. Paunti-unti mami-meet din po natin 'yan. Okay? And then ganyan lang naman sa staking, nakadepende kahit level 1 ka lang, pwede kang mag-stake diyan kasi ang minimum lang naman diyan is 100 PMT or 100 pesos. So pwede kang mag-stake ng 200, 300, 500, 1,000 or kung magkano yung kaya mong ilagay sa level 1 staking mo. Pero I advise mas maganda mag-stake talaga sa higher level. Okay? So hopefully nasundan ninyo yung pattern ng platform na to kung paano yung kitaan. Pero before tayo mag-end sa presentation na to, gusto ko lang ibigay tong risk and disclaimer. So awareness lang to para sa mga gustong magpa-member at saka sa mga members na. So okay. So sabi dito,
understand volatility. So alam naman natin na sa crypto world tayo at ang cryptocurrency is tumataas, bumababa. Okay? So marami na din kumita diyan, nagba-buy sila kapag mababa yung price ni crypto, then ibebenta nila kapag tumaas na. Marami na yan, proven and tested, yumaman talaga sa pagba-buy and sell. Pero dito, kapag sumali kayo sa mga platform na to, before kayo sumali, sabi ko nga kanina, aralin niyo muna yung platform. Okay? Do your own research. Kalikutin niyo yung platform kung gaano ba talaga or paano ba kumikita or gaano ba siya ka-legit. Okay? So sa totoo lang, lahat naman ng platform legit yan sa una. Okay? Pero pag tumagal na tapos hindi na nila ma-imbalance na yung pumapasok na pera at lumalabas na pera, diyan karamihan nagko-close yung mga platform. Pero ito yung gusto kong ipakita din, okay? Lahat ng platform na nasalihan ko, kapag may staking, naka-base po talaga sa pay-in ng tao. Okay? So, ibig sabihin, nagkakalaman lang yung contract balance ng staking kapag may tao na papasok. Pero dito sa platform natin, kung titignan natin yung staking, so ito yung income ko na, nasa 2,000. So, daily, nasa 1,000 plus ako daily. Hindi ko pinagmamalaki yan, gusto ko lang ipakita. Okay? Tsaka mahirap din naman na sa grand upline ako ninyo tapos puro lang ako salita. Baka may magtanong sa akin, anong level mo na ba, sir? Baka level 1 ka lang tapos paparami ka lang ng tao. Hindi naman ganon. Okay, pinatunayan lang natin. Sa totoo lang, lahat ng ipon ko nilagay ko dito kasi tiwalang-tiwala ako sa platform na to. At saka, nag-stake talaga ako ng malaki kasi yung staking balance ng platform na to, hindi nakabase sa tao na pumapasok. Okay? Kung mapapansin po ninyo, yung contract balance ng staking is nasa 10.7 million. Okay? So, ibig sabihin, mauubos yan matagal pa. Okay? Mag-stake ako ngayon, sabihin ko, mag-stake ako 100,000. So, ang kita ko dyan is 50% sa loob ng 43 days, hindi ko pa din yan mauubos. Okay? Sa totoo lang, kahit di naman na ako mag-invite mag-stake lang ako, kikita at kikita ako. Okay? Kasi itong contract balance ng staking may laman na agad. So hindi siya nabubuhay sa invite or sa tao na pumapasok. Okay? Ito yung nagandahan ko sa platform na to. May uni-level commission na meron pang laman yung contract balance. So hindi tayo mga ngamba, sabihin na lang natin, ah, what if wala nang pumasok na tao? So mauubos na yung contract balance ng staking. Okay. Pero sa nakikita ko na contract balance ni Pisomatic sa staking, matagal pa to. Baka umabot pa to ng 2 to 3 to 5 years. Okay, kung walang pumasok na malalaking investor. Okay, so yan lang naman yung ubusin natin Okay, kahit di tayo mag-invite, ubusin natin yan, okay lang yan. Okay, pero kailangan natin ma-balance din yung sa platform. Okay, dito sa staking, masasabi kong hindi siya mawawalan agad ng laman kasi nasa 10.7 million siya. Okay, 10.7 million yung laman niya. Mag-stake ka hanggang gusto mo. Yan lang yung masasabi ko. Okay? Pero kung gusto mo naman, hindi ka maglabas ng sarili mong pera, gawin mo yung ginagawa ko. Builder, builder ako at saka investor. So, nagbi-build ako ng community, pero yung pag-build natin ng community, hindi lang tayo build lang ng basta-basta. Yung community na binibuild po natin is iniingatan natin. At saka tinitignan natin yung platform, binabasa natin yung platform. Kasi sa totoo lang, as of now, sinusulit ko talaga ang pag-invite. At saka yung pag-staking. Pero, pag kukonti na lang yung laman ng staking na to kasi darating yung araw na kukonti na lang yan. Sabihin na natin after 2 years, nasa 2 million na lang yung balance ng staking. So dyan na, mag-update na ako sa inyo or magsasabi na ako sa inyo, magre-remind na ako sa inyo na kalma-kalma na tayo sa pag-invite. Okay, kalma-kalma naman na tayo sa pag-invite. Ang reason yan, kasi kadamihan ng platform talaga, kawawa yung nahuhuli. Okay? Kawawa yung nahuhuli na sumali tapos hindi pa sila bawi na wala na yung platform. Ito naman, i-remind ko na kayo, kapag 2 million na lang yung contract balance yan, team, kalma-kalma na tayo sa pag-invite. Ang importante, yung last na na-invite natin, malalasap pa din yung sa staking. Okay? So, yung sa matrix, don't worry yan kasi nabubuhay talaga yan sa tao. Pero itong staking,
remind lang tayo diyan. Kung after 2 years, 2 million na lang 'yan, yung 2 million malaki pa 'yan. Pero magre-remind na ako sa inyo agad na magkalma na sa pag-invite lalo na kung mag-stake sila. So 'yan yung kagandahan sa ano natin, sa team natin. Kasi hindi naman tayo ako talaga yung utak ko hindi ako mag-i-invite ng basta-basta lang talaga. Okay? Kapag sure ako sa platform na pinapasukan ko 'yan at inaaral ko muna bago ako mag-invite. So ganun lang naman. And last na reminder ko sa inyo, beware tayo sa mga scammers, okay? Sabi ko nga, darating na yung araw, kapag marami na tayo, may magpapanggap dyan na ako. Tapos hihingiin yung contract address nyo, ay yung seed phrase ninyo, sasabihin, Coach, pahiram muna ako dyan ng ganito, o ganito, ganyan. So, hindi nyo na mamalayan, scammer na pala yung kausap nyo. So, beware tayo sa mga scammers. And before tayo, sabi ko nga sa mga hindi pa members dito, before kayo maglabas ng pera para sumali sa platform na to, aralin nyo muna. Okay? Kasi ayaw ko na masisi ako sa bandang huli. Pero as team leader nyo or as grand upline ninyo, lahat ng possibility na pwedeng mangyari, sasabihin ko na yan sa inyo agad ng mas maaga. Tsaka don't worry, ang ecosystem po ni Pisomatic ngayon, nakikita ko is sa membership pa lang. Pero nasabi nung isang connection natin sa taas, may ilalabas daw sila na pangalawang ecosystem or pangalawang pagkakakitaan ni Pisomatic para mabalance yung sa staking balance. Okay? So ano yung ilalabas nila? Ang nasabi lang sa akin is gaming. So may mangyayari is maglalagay sila ng gaming uh, laro dito sa platform natin na isa din po yon sa magsusustain sa platform na to. So, hint lang yung binigay sa akin. So, alam naman natin sa isang platform na bubuhay yan sa transaction. Kumikita sa transaction, kumikita din sa tao. Pero at least yon ang kinabubuhay talaga ni crypto kapag marami siyang ecosystem. So, habang dumadami tayo dito tapos may ilalabas na ecosystem or additional na pinagkakakitaan, so magiging ano yan, magiging planchado po lahat. So magiging balance po yan lahat. So yan lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Okay, so hopefully nasundan ninyo yung presentation ko at saka kung may question and clarification kayo, wag ko yung mahiya na magtanong. Ayan.